Liliis lamang po tayo ng kaunti sa iba pong mga issue bukod po doon sa mga issue po ng impeachment, yung mga CONCON, yung flood control projects. Ito pag-usapan po natin, malaki rin po ang epekto nito kapag inaprubahan. Lalo po sa mga mananakay, milyong-milyong pasahero po ng jeep. Nasa kabilang linya po natin para talakayin ito pong kanila pong hirit na fare increase, pisong fare increase o provisional fare increase sa jeep. Nasa kabilang linya si Roberto Ginoong Kaobet Martin, ang Pangulo po ng Pasang Mazda. Kaobet, magandang tanghali. Welcome ulit sa DWICLU Channel 23. Well, isang magandang tanghali kay Kaibigan Ro at sa DWIC, sa mga nakikinig po, isang magandang tanghali po. Opo, Kaobet, kayo po ay nag-file na po ng petisyon. Tama po ba? Piso po ba ito o madadagdagan pa? Kasi may nabasa ako parang, ano ba yun? 15? Magiging 15 na? O 14? Yung pong pinail namin na 1 peso is a provisional increase dahil nga po sa taas ng presyo ng diesel ngayon at ng ibang petroleum product. At we filed it the other day. Ayun po, hihiringan ng LTFRB by Monday. And hopefully, this will be approved by the board. At ito nga po, ang hinihiling namin dito, piso lamang po, wala po yung succeeding kilometer. Malayo malapit, piso lamang. Okay. At just to clarify, ano po, para sa mga nakikinig sa inyong istasyon, Kaibigan Drew, ito ay habang pansamantala lang na mataas ang presyo ng diesel. Pero pag nag-normalize na po ito, kami rin po mismo ang i-recall po namin yung aming provisional increase sa 1 peso. Okay, so Lunes, magi-start na po ang hearing. Tama po ba? Opo. Lunes yan. After that, what comes next? Ano na susunod? Siguro, may mga consultation during the pa. meeting ay baka sa pagpupulong po rin habang dinidilig ng aming komisyon, kami po umaasa na ma-approve na po yung aming provisional increase ng board. At the earliest possible, ma-implement na po ito pagka talagang nahihirapan na po ang ating mga driver sa halaga po ng diesel. Ilang stage ba yung hearing na yan, Kaobet? Well, usually, kung minsan mga ganitong we filed this motion to implement the 1 peso, isang hearing lang naman po ito nakukuha na. Kung magkaroon man po ito ng konting another set of hearing, siguro yung submission lang po ng mga documents needed by the board for us to submit the documents. Pero Kaobet, di ho ba, actually, itong hearing na nga, matagal nyo na itong panawagan, tama ba? Ilang taon ba itong, ilang taon nyo na bang panawagan to? Parang last year ba? Dalawang taon na po. Taon na po ito, pero last year, na-approve na po yung aming 1 peso at saka yung provisional na piso. May permanent itong inapprove ng board, kanya ako naging 15 kami, 14 po actually ang sa modern jeep, pero yung piso po provisional pa rin yan. Okay. Dati naman mga traditional jeep, naging 13 yun, at kasi nga po, 14, merong pang provisional na 1 peso. Pero ito, yung permanent 1 peso kaming nako. Okay, ito Kaobet, traditional jeep lang ba ito? Kasama pati yung mga modern? Kasama po ang modern jeep dito. Ang traditional jeep, magiging 13, ang ating, magiging 14 pala, I'm sorry. Ang ating jeep ay ang modern jeep magiging size po. Okay. So, and this will be nationwide po ito. Hindi lamang po rin sa Region 2, Region 1 to and 3. But this will be a nationwide provisional increase po. Opo, paano ho kapag nagbago naman ho ang presyo po, Kaobet? Halimbawa, bumaba na naman. Let's say, piso, bumaba, ilang sunod na linggong bumaba. Paano po yun? Ang sinasabi ko nga po, pag nag-normalize ng presyo ng petroleum product, kami po mismong petitioner ay pupunta ng LTFRB to recall our provisional increase of 1 peso. At ibabalik na po natin sa normal na pamasahe. Pero kahit ba bumalik sa normal, kasi mataas pa rin Kaobet no? Kahit bumaba. Kanya nga po. Kanya nga, sir. 15 sentimo, 50, bababa, tapos babalik. Di ba? Akyat panaog Mas malaki po ang inaakyat kasi binababa. Oo, yun na nga actually. Pero yung mga subsidy yung fuel subsidy, yun ba nagbabago rin yung halaga ng fuel subsidy, Kaobet? Yung fuel subsidy po as is yan. At andun po sa batas yan na pag inabot ng $80 per barrel,
binibigyan na po kami ng fuel subsidy. Hanggat walang $80 per barrel, hindi po kami makakuha ng fuel subsidy. Wala. Kanya nga po, dito lang sa mga pamasahe na namin kinukuha, upang matugunan lamang po yung pangailangan ng ating mga driver. Alright. So, ito ay nationwide. Hopefully, sa Lunes Opo. ay Ma-approve na po sana ng board. kung isang araw, kung kakayanin, Ka-Obet, unless kung merong mga iba pang mga factors na sasabihin. Kasi may sinasabi pa si Chairman Jojo Guadis, di ba? Hihintayin pa nila yung sasabihin ng DepDep o yung dating NEDA, di ba? Yung economic manager. Yes, yung mga economic managers. Ano ang balita ron? Palagay ko po, hindi na sinasabi ni Secretary Vince Dizon, kanya nga po kami, ay nakikiusap na papabilis na po yung kanilang pag-aaral sapagkat talagang kailangan na po namin sa ngayon. Baka mamaya po, pagkatapos ng kanilang pag-aaral, normal na ang pamasahe, ang presyo ng petroleum product, hindi na po namin kailangan yun. Pwede bang hindi na kanya lang po ang pakiusap namin, apurahin ang kanilang pag-aaral doon sa aming final na motion to implement the 1 peso para naman po mapakinabangan ng ating mga driver dito sa panahon na mataas ang presyo ng petrolyo. Pwede bang laktawan na lang natin yung economic managers, Ka-Obet? At kung matagal sila mag-decision di ba? Baka po pwede yung ganon. Kung pwede lang, di ho ba? Tama po yan, tama po yan. Well, abangan na lamang natin susunod na magiging action po. Ka-Obet, sa part po ng mga drivers, ng mga chopper, kumusta naman po ang, of course, alam naman natin, kahit hindi mga driver, kahit hindi chopper, umaaray sa mataas na presyo po ng krudo. Ano ho ang mga ginagawa po ng mga transport group para po maibsan kahit paano ito pong epekto po ng mababa pong mataas na presyo po ng krudo? Doon po sa mga terminal namin, halimbawa po nag-uunos ng noto lang ang labasan para hindi masyadong matalo sa krudo. Halimbawa po, isang ruta namin ng Canlaon, kung ang bumibiyahe po dyan ni 30 sa isang araw, ginawa na lang muna namin 20 para lamang matugunan yung pangangailangan. At yung mga iba naman nakahinto para lamang hindi lumaki ang gastos nila. So kami nag-a-adjust sa pagtakbo ng aming sakyan para po hindi matalo ang ating driver. Sa kanilang paghahanap buhay. Pero yung mga chopper ho ba, ganun pa rin ho ang bilang o nabawasan na ho sila dahil dismayado sa kanila pong natatama na kumbaga dismayado po sila wala na kaming kikitain diyan, wala na kaming tutubuin diyan ano pang kakainin ng pamilya namin, di ba Ka-Obet? Marami na hong mga jeepney drivers natin ngayon ang nag-iba na ng hanap buhay gawa nga po hindi na rin nakakaya. Meron dyan, nag-barbecue na lang, iba naman dyan, talagang umuwi na ng probinsya at nagsaka. Pero majority pa rin of these drivers are within the National Capital Region at umaasa pa rin po sila sa kinabubuhan nila sa Manila. Opo. Last na lang sa modernization, Ka-Obet, bago ka namin bitawan. Kumusta na po yung, kasi, although nakausap na namin last time si Kalando, yung sa DBP, tinigil na pala yung pagpapautang, di ho ba Ka-Obet? Lahat po ng government bank, ang Land Bank at DBP, hold lahat ang pag-ibigay ng loan ngayon. Dahil nakalulungkot po, maraming co-ops and corporation na hindi ang babayad ng kanilang utang sa government bank. Kanya isa rin yung problema namin yan. Nahihirapan ng ibang grupo na talaga namang they are capable. If ever the loan will be approved, they are capable of paying the loan, hindi naman huma-approve ng banko dahil naka-hold nga po ngayon. Kanya yun po yung aming pinag-aaralan ngayon kung paano magagawa namin. At umaas na rin din kami sa mga private bank na talagang may mga ruta ho kasi very viable na gumamit ng sakyan at makababayad naman po sila. Opo, nako. Sige po Ka-Obet, sa Lunes, abangan po namin yan yung hearing, kung ano po magiging desisyon dyan po sa inyo pong hirit na dagdag basahe. Marami pong salamat Ka-Obet sa inyo pong oras. Magandang tanghali po. Maraming salamat po at if ever ma-approve, maunawa rin saan tayo ng ating mga mananakay pagkat wala ho ibang pagkukuha ng ating mga jeepney drivers. Alright. Thank you so much. Salamat po. Salamat Ka-Obet Martin sa inyo pong oras. Magandang tanghali po. Ingat po kayo sa biyahe. Si Ginoong Roberto Ka-Obet Martin po yan ang Pangulo po ng Grupong Pasang
Mazda. Balitang Bayan!